Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 37, ang huling paglalakbay ni Pablo sa Jerusalem. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 20 versikulo 4 hanggang 38, 21:1-16. Lubos na ninanais ni Pablo na makarating sa Jerusalem bago ang Paskwa dahil magkakaroon siya ng pagkakataong makatagpo ang mga darating mula sa lahat ng bahagi ng mundo upang dumalo sa kapistahan. Kailanman ay pinahahalagahan niya ang pag-asa na sa anumang paraan ay maaaring maging instrumento siya sa pag-alis ng pagtatangi ng kanyang mga kababayan na hindi naniniwala, upang sila ay maakay na tanggapin ang mahalagang liwanag ng Ebanghelyo. Nais din niyang makilala ang simbahan sa Jerusalem at dalhin sa kanila ang mga kaloob na ipinadala ng mga simbahang Gentil sa mahihirap na mga kapatid sa Judea. At sa pagdalaw na ito ay umaasa siyang makapagdulot ng mas matatag na pagkakaisa sa pagitan ng mga Hudyo at mga Gentil na nagbalik loob sa pananampalataya. Nang matapos ang kanyang gawain sa Korinto, nagpasya siyang direktang maglayag patungo sa isa sa mga daungan sa baybayin ng Palestine. Ang lahat ng mga pagsasaayos ay ginawa, at siya ay malapit ng tumuntong sa barko, nang siya ay sinabihan tungkol sa isang balak na inilatag ng mga Hudyo upang kitilin ang kanyang buhay. Noong nakaraan, ang mga sumasalansang na ito sa pananampalataya ay nabigo sa lahat ng kanilang pagsisikap na wakasan ang gawain ng apostol. Ang tagumpay sa pagdalo sa pangangaral ng Ebanghelyo ay muling nagpukaw ng galit ng mga Hudyo. Mula sa bawat bahagi ay dumarating ang mga ulat ng paglaganap ng bagong doktrina kung saan ang mga Hudyo ay pinalaya mula sa pagsunod sa mga seremonya ng kautusang seremonyal at ang mga Hentil ay tinanggap sa pantay na mga pribilehiyo sa mga Hudyo bilang mga anak ni Abraham. Si Pablo, sa kanyang pangangaral sa Korinto, ay naglahad ng parehong mga argumento na mahigpit niyang hinimok sa kanyang mga sulat. Ang kanyang mariing pahayag, walang Griego o Hudyo, pagtutuli o di pagtutuli, Kolosas Kapitulo 3 versikulo 11, ay itinuring ng kanyang mga kaaway bilang mapangahas na kalapastanganan, at ipinasya nilang patahimikin ang kanyang tinig. Nang matanggap ang babala tungkol sa Pekona, nagpasya si Pablo na maglibot sa pamamagitan ng Macedonia. Ang kanyang plano na makarating sa Jerusalem sa oras para sa mga serbisyo ng Paskwa ay kailangang isuko, ngunit umaasa siyang naruroon siya sa Pentecost. Kasama nina Pablo at Lucas sina Sopater ng Berea, at sa mga taga-Tesalonika, sina Aristarco at Segundo, at si Gayo ng Derbe, at si Timoteo, at ng Asia, sina Tychicus at Trophimus. Si Pablo ay may kasamang malaking halaga ng pera mula sa mga simbahang Gentil, na kanyang nilayo na ibigay sa mga kamay ng mga kapatid na namamahala sa gawain sa Judea, at dahil dito gumawa siya ng mga kaayusan para sa mga kinatawan na kapatid na ito mula sa iba't ibang nag-aambag na simbahan, nasamahan siya sa Jerusalem. Sa Filipos naghintay si Pablo upang ipagdiwang ang Paskwa. Si Lucas lamang ang naiwan sa kanya, ang iba pang mga miyembro ng kumpanya ay dumadaan sa Troas upang hintayin siya doon. Ang mga taga-Filipos ang pinakamamahal at tapat na puso sa mga nagbalik loob ng apostol, at sa 8 araw ng kapistahan ay nagtamasa siya ng mapayapa at masayang pakikasama sa kanila. Paglalayag mula sa Filipos, narating nina Pablo at Lucas ang kanilang mga kasama sa Troas pagkalipas ng 5 araw, at nanatili sila ng 7 araw kasama ng mga mananampalataya sa lugar na iyon. Sa huling gabi ng kanyang pamamalagi ang mga kapatid ay nagsama-sama upang hatiin ang tinapay. Ang katotohanan na ang kanilang minamahal na guro ay malapit nang umalis, ay nagpatawag ng isang mas malaking kumpanya kaysa karaniwan. Nagtipon sila sa isang itaas na silid sa ikatlong palapag. Doon, sa time na pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila, ang apostol ay nangaral hanggang hating gabi. Sa isa sa mga bukas na bintana ay nakaupo ang isang kabataang nagngangalang Eutychus. Sa delikadong posisyon na ito ay natulog siya at nahulog sa korte sa ibaba. Sabay-sabay na alarma at pagkalito ang lahat. Binuhat na patay ang kabataan, at maraming nagtipon sa paligid niya na may mga hiyawan at pagdadalamati. Ngunit si Paul, na dumaan sa takot na grupo, ay niyakap siya at nag-alay ng isang time na panalangin na muling buhayin ng Diyos ang mga patay. Napagbigyan ng kanyang petisyon. Sa itaas ng ingay ng pagdadalamati at panaghoy ay narinig ang tinig ng apostol, na nagsasabi, "Huwag ninyong guluhin ang inyong sarili, sapagkat ang kanyang buhay ay nasa kanya." Sa pagsasaya ang mga mananampalataya ay muling nagtipon sa silid sa itaas. Nakibahagi sila sa komunyon,
At pagkatapos ay, nagsalita ng mahabang panahon si Pablo, hanggang sa madaling araw. Ang barko kung saan si Pablo at ang kanyang mga kasama ay magpapatuloy sa kanilang paglalakbay, ay malapit ng maglayag, at ang mga kapatid ay nagmadaling sumakay. Ang apostol mismo, gayunpaman, ay piniling tahakin ang mas malapit na ruta sa pamamagitan ng lupa sa pagitan ng Troas at Assos, na nakilala ang kanyang mga kasama sa huling lungsod. Nagbigay ito sa kanya ng maikling panahon para sa pagmumuni-muni at panalangin. Ang mga paghihirap at mga panganib na nauugnay sa kanyang pagdating sa Jerusalem, ang saloobin ng simbahan doon sa kanya at sa kanyang gawain, pati na rin ang kalagayan ng mga simbahan at ang mga interes ng gawain ng ebanghelyo sa ibang mga larangan, ay mga paksa ng masigasig, isang pag-iisip, at sinamantala niya ang espesyal na pagkakataong ito upang hanapin ang Diyos para sa lakas at patnubay. Habang ang mga manlalakbay ay naglalayag patimog mula sa Assos, nalampasan nila ang lungsod ng Efeso, napakatagal na pinangyarihan ng mga gawain ng apostol. Lubos na ninais ni Pablo na bisitahin ang simbahan doon, dahil mayroon siyang mahalagang tagubilin at payo na ibibigay sa kanila. Ngunit sa pagsasaalang-alang ay nagpasya siyang magmadali, sapagkat ninanais niya, kung posible para sa kanya, na nasa Jerusalem ang araw ng Pentecost. Sa pagdating sa Mileto, gayunpaman, mga 30 milya mula sa Efeso, nalaman niya na posibleng makipag-usap sa simbahan bago tumulak ang barko. Kaya't kaagad siyang nagpadala ng mensahe sa matatanda, na hinihimok silang magmadali sa Mileto, upang makita niya sila bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Bilang tugon sa kanyang tawag ay dumating sila, at nagsalita siya sa kanila ng malakas, nakakaantig na mga salita ng payo at palem. Nalalaman ninyo, ang sabi niya, mula sa unang araw na ako ay dumating sa Asia, kung paano ako naging kasama ninyo sa lahat ng panahon, na naglilingkod sa Panginoon ng buong kababang loob ng pag-iisip, at may maraming luha, at mga tukso, na nangyari, sa akin sa pamamagitan ng pag-aabang ng mga Hudyo, at kung paanong hindi ko itinago ang anumang bagay na kapakipakinabang sa iyo, kundi ipinakita ko sa iyo, at tinuruan kita sa hayag, at sa bahay-bahay, na nagpapatotoo sa mga Hudyo, at gayon din sa mga Grigo, pagsisisi sa Diyos, at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Si Pablo ay itinaas kailanman ng banal na kautusan. Ipinakita niya na sa batas ay walang kapangyarihang iligtas ang mga tao mula sa parusa ng pagsuway. Ang mga gumagawa ng masama ay dapat magsisi sa kanilang mga kasalanan at magpakumbaba sa kanilang sarili sa harap ng Diyos, na ang makatarungang puot ay natamo nila sa pamamagitan ng paglabag sa kanyang batas, at dapat din silang manampalataya sa dugo ni Kristo bilang kanilang tanging paraan ng pagpapatawad. Ang anak ng Diyos ay namatay bilang kanilang sakripisyo at umakyat sa langit upang tumayo sa harapan ng Ama bilang kanilang tagapagtanggol. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya ay mapapalaya sila mula sa paghatol ng kasalanan at sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay mabigyang daan ang pagsunod sa batas ng Diyos. At ngayon, narito, ang pagpapatuloy ni Pablo, ako'y paroroon sa Jerusalem na nakagapos sa Espiritu, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin. Doon, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatutuo sa bawat lungsod, na nagsasabi na ang mga gapos at mga kapigatian ay nananatili sa akin. Datapwat wala sa mga bagay na ito ang nagpapakilos sa akin, ni hindi ko inaring ang aking buhay na mahal sa aking sarili, upang aking tapusin ang aking takbuhan na may kagalakan, at ang ministeryo, na aking tinanggap sa Panginoong Hesus, na magpatutuo sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ngayon, masdan, nalalaman ko na kayong lahat, na aking pinarunan na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos, ay hindi na makikita ang aking mukha. Hindi idinisenyo ni Pablo na magbigay ng patotoong ito, ngunit, habang siya ay nagsasalita, ang espiritu ng inspirasyon ay dumating sa kanya, na nagpapatunay sa kanyang pangamba na ito na ang kanyang huling pagkikita sa kanyang mga kapatid sa Efeso. Kaya't dinadala kita upang itala sa araw na ito, na ako ay dalisay mula sa dugo ng lahat ng tao. Sapagkat hindi ako nag-iwas na ipahayag sa inyo ang lahat ng payo ng Diyos. Walang takot na masaktan, walang pagnanais para sa pakikipagkaibigan o palakpakan, ang maaaring humantong kay Pablo na pigilan ang mga salita na ibinigay sa kanya ng Diyos para sa kanilang pagtuturo, babala, o pagtutuwid. Mula sa kanyang mga lingkod ngayon ay nangangailangan ang Diyos ng kawalang takot sa pangangaral ng salita at sa pagsasagawa ng mga tuntunin nito.
Ang ministro ni Kristo ay hindi ihaharap lamang sa mga tao ang mga katotohanang pinakakasya siya, habang pinipigilan niya ang iba na maaaring magdulot sa kanila ng sakit. Dapat niyang panuurin ng may malalim na pagmamalasakit ang pag-unlad ng pagkatao. Kung nakikita niyang ang sinuman sa kanyang kawan ay nagmamahal sa kasalanan, bilang isang tapat na pastol, dapat niyang ibigay sa kanila mula sa salita ng Diyos ang tagubaylang naaangkop sa kanilang kaso. Kung pahihintulutan niya sila sa kanilang pagtitiwala sa sarili na magpatuloy ng walang babala, siya ay mananagot sa kanilang mga kaluluwa. Ang pastor na tumutupad sa kanyang mataas na tungkulin ay dapat magbigay sa kanyang mga tao ng tapat na pagtuturo sa bawat punto ng pananampalatayang Kristiyano, na ipinapakita sa kanila kung ano ang dapat nilang maging at gawin upang tumayong perpekto sa araw ng Diyos. Siya lamang na isang tapat na guro ng katotohanan sa pagtatapos ng kanyang gawain ang makakapagsabi kasama ni Pablo, "Ako ay dalisay sa dugo ng lahat ng tao." Mag-ingat nga kayo sa inyong sarili, paalala ng apostol sa kanyang mga kapatid, at sa buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa, upang pakanin ang simbahan ng Diyos, na kanyang binili ng kanyang sariling dugo. Kung ang mga ministro ng Ebanghelyo ay palaging isaisip ang katotohanan na sila ay nakikitungo sa pagbili ng dugo ni Kristo, sila ay magkakaroon ng mas malalim na pakiramdam ng kahalagahan ng kanilang gawain. Dapat nilang ingatan ang kanilang sarili at ang kanilang kawan. Ang kanilang sariling halimbawa ay upang ilarawan at ipatupad ang kanilang mga tagubilin. Bilang mga guro ng paraan ng pamumuhay ay hindi sila dapat magbigay ng pagkakataon na ang katotohanan ay pagsalitaan ng masama. Bilang mga kinatawan ni Kristo dapat nilang panatilihin ang karangalan ng kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng kanilang debosyon, kanilang kadalisayan ng buhay, kanilang makadiyos na pakikipag-usap, dapat nilang patunayan ang kanilang sarili na karapat-dapat sa kanilang mataas na pagtawag. Ang mga panganib na sasakupan sa iglesia sa Efeso ay nahayag sa apostol. "Alam ko ito," ang sabi niya, "na pagkaalis ko ay magsisipasok sa inyo ang malulupit na lobo, na hindi pinapatawad ang kawan. At sa inyong sarili rin ay magsisibangan ang mga tao, na nagsasalita ng mga bagay na mas asama, upang ilayo ang mga alagad na sumunod sa kanila." Nang inag si Paul para sa simbahan habang, sa pagtingin sa hinaharap, nakita niya ang mga pag-atake na dapat niyang pagdusahan mula sa panlabas at panloob na mga kaaway. Sa same time na kataim-taiman ay inutusan niya ang kanyang mga kapatid na bantayang maingat ang kanilang mga sagradong tiwala. Para sa isang halimbawa ay itinuro niya sa kanila ang sarili niyang walang pagod na paggawa sa gitna nila, kaya't magbantay kayo, at alalahanin, na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa pagbababala sa lahat gabi at araw na may luha. At ngayon, mga kapatid, pagpapatuloy niya, inihahabilan ko kayo sa Diyos, at sa salita ng kanyang biyaya, na makapagpapatibay sa inyo, at makapagbibigay sa inyo ng mana sa lahat ng mga pinapidyang banal. Hindi ako nagimbot ng pilak, o ginto, o pananamit ng sinuman. Ang ilan sa mga kapatid sa Efeso ay mayayaman, ngunit hindi kailanman humingi ng personal na kapakinabangan si Pablo mula sa kanila. Hindi bahagi ng kanyang mensahe ang tumawag ng pansin sa kanyang sariling mga kagustuhan. Ang mga kamay na ito, sabi niya, ay naglingkod sa aking mga pangangailangan, at sa mga kasama ko. Sa gitna ng kanyang mahirap na paggawa at malawak na paglalakbay para sa layunin ni Kristo, nagawa niya, hindi lamang upang tustusan ang kanyang sariling mga pangangailangan, ngunit upang mag-ipon ng isang bagay para sa suporta ng kanyang mga kapwa manggagawa at kaginhawahan ng mga karapat-dapat na dukha. Ito ay nagawa lamang niya sa pamamagitan ng walang humpay na sipag at ang pinakamalapit na ekonomiya. Maaari niyang ituro ang sarili niyang halimbawa nang sabihin niyang, "Ipinakita ko sa inyo ang lahat ng mga bagay, kung paanong sa paggawa ay nararapat ninyong alalayan ang mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, kung paanong sinabi niya, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap." At nang masabi niya ito, ay lumuhad siya, at nanalangin na kasama nilang lahat. At silang lahat ay nagsiiyak na mainam, at yamakap sa leeg ni Pablo, at hinagkan siya, na lalong nangagdalamati sa mga salitang kanyang sinalita, na hindi na nila makikita ang kanyang mukha. At sinamahan nila siya sa barko. Mula sa Mileto ang mga manlalakbay ay naglayag sa tuwid na landas patungong Cos, at nang sumunod na araw ay patungo sa Rhodes, at mula roon ay hanggang sa Patara, sa timog kanlurang baybayin ng Asia Minor, kung saan,
nakasumpong ng isang barkong naglalayag patungong Phoenicia. Sila ay nagtungo, sakay, at umalis. Sa Tyro, kung saan ibinaba ang barko, nakatagpo sila ng ilang alagad, na pinahintulutan silang manatili ng 7 araw. Sa pamamagitan ng banal na espiritu ang mga disipulong ito ay binigyan ng babala tungkol sa mga panganib na naghihintay kay Pablo sa Jerusalem, at hinimok nila siya na huwag siyang umahan sa Jerusalem. Ngunit hindi pinahintulutan ng apostol ang takot sa kapigatian at pagkabilanggo na italikod siya sa kanyang layunin. Sa pagtatapos ng sanlinggo sa Tyro, ang lahat ng mga kapatid, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, ay sumama kay Pablo sa barko, at bago siya sumakay, lumuhad sila sa dalampasigan at nanalangin, siya para sa kanila, at sila para sa kanya. Sa kanilang paglalakbay patimog, ang mga manlalakbay ay dumating sa Caesarea at pumasok sa bahay ni Felipe na Ebangelista, na isa sa 7, at tumira kasama niya. Dito gumugol si Paul ng ilang mapayapa at masasayang araw, ang pinakahuli ng perpektong kalayaan na tinatamasa niya sa mahabang panahon. Habang si Pablo ay nananatili sa Caesarea, may bumaba mula sa Judea na isang propeta, na nagngangalang Agabo. At nang siya ay dumating sa atin, sabi ni Lucas, kinuha niya ang pamigkis ni Pablo, at itinali ang kanyang sariling mga kamay at paa, at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo, gayon igat-ali ng mga Hudyo sa Jerusalem ang taong may-ari ng pamigkis na ito, at ibibigay siya sa mga kamay ng mga Hentil. Nang marinig namin ang mga bagay na ito, ang pagpapatuloy ni Lucas, kami, at ang mga taga-roon, ay nakiusap sa kanya na huwag siyang umahan sa Jerusalem. Ngunit hindi lumihi si Paul sa landas ng tungkulin. Susundan niya si Kristo kung kinakailangan sa bilangguan at sa kamatayan. Ano ang ibig mong sabihin ng umiyak at durog sa puso ko? Bulalas niya, sapagkat ako'y handa na hindi lamang magapos, kundi pati na rin mamatay sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pagkakita na sila ay nagdulot sa kanya ng sakit nang hindi binabago ang kanyang layunin, ang mga kapatid ay tumigil sa kanilang pagmamakaawa, na sinasabi lamang, ang kalooban ng Panginoon ang mangyari. Dumating ang oras na malapit nang matapos ang maikling pamamalagi sa Caesarea, at, kasama ng ilan sa mga kapatid, si Pablo at ang kanyang mga kasamahan ay nagtungo sa Jerusalem, ang kanilang mga puso ay malalim na naliliman ng pagtatanghal ng paparating na kasamaan. Kailanman ay hindi pa nakalapit ang apostol sa Jerusalem na may napakalungkot na puso. Alam niyang kakaunti lang ang mga kaibigan niya at maraming kaaway. Siya ay malapit na sa lungsod na tumanggi at pumatay sa anak ng Diyos at doon ngayon ay nakabitin ng mga pagbabanta ng banal na galit. Sa pag-alala kung gaano kapit ang kanyang sariling pagtatangi laban sa mga tagasunod ni Kristo, nadama niya ang matinding awa sa kanyang mga nalinlang kababayan. At gayunpaman, kakaunti ang pag-asa niya na matutulungan niya sila. Ang parehong bulag na galit na minsan ay nag-alab sa kanyang sariling puso, ngayon ay may di masasabing kapangyarihan na nag-aapoy sa mga puso ng isang buong bansa laban sa kanya. At hindi niya maaasahan ang pakikiramay at suporta maging ng kanyang sariling mga kapatid sa pananampalataya. Ang mga hindi na pagbagong loob na mga Hudyo na sumunod ng mahigpit sa kanyang landas, ay hindi naging mabagal sa pagpapakalat ng mga pinakahindi kanais-nais na mga ulat sa Jerusalem, kapwa sa personal at sa pamamagitan ng sulat, tungkol sa kanya at sa kanyang gawain, at ang ilan, maging sa mga apostol at matatanda, ay nakatanggap ng mga ulat na ito bilang katotohanan, na hindi nagtangkang salungatin ang mga ito, at hindi nagpapakita ng pagnanais na makibagay sa kanya. Ngunit sa gitna ng mga panghihina ng loob ang apostol ay hindi nawala ng pag-asa. Nagtiwala siya na ang tinig na nakipag-usap sa sarili niyang puso ay magsasalita pa sa mga puso ng kanyang mga kababayan, at ang guro na minahal at pinaglangkuran ng kanyang mga kapwa-disipulo ay pag-iisa pa rin ang kanilang mga puso sa kanya sa gawain ng Ebanghelyo. Dito nagtatapos ang Kabanata 37. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.